Morning po sa inyong lahat. Ang mga kasama po natin ay isa ring napakagandang lalaki. Hindi lang tayo, no? Oo, hindi lang inaangkin natin. Si Sir Sai Guanzon, siya po ay second generation Lasalista. Ayan. Kasi yung dad niya ay nanggaling din sa Lasal, no? At ito po ay marami ng negosyo at naitayo, no? Naging tagumpay. Isa sa kanila ay talagang nakita mo sa digital space, doon ko nakilala si Sir, no? Sa digital commerce, no? Isa sa kanyang ginagawa ay tungkol sa mga plastic yung ginagawang bangko. Wow! Sila yun. Oo, grabe. Galing. Yes, so I think the company name is Reciclos, no? Kasama rin namin, kaibigan din namin yung kapartners nila dyan. Siyempre, kasama rin siya ng grupong Toastmasters, ng Eagles. Ayan, at siya po ang founder and CEO ng Multipurpose Livelihood Development Organization. Ayan. Na nag-handle ng kanyang company ngayon na pag-uusapan natin, ang Farmacia de Guanzon. So yun po yung tinutukoy kanina ni Sir Alvin na may 50 branches. Grabe, all diba? over the Philippines. Yes. Kaya i-welcome na natin dito sa Ayan. Entrepreneur Special si Mr. Sai Guanzon. Guanzon. Sir Sai. Thank you so much. Good morning Magandang Luzon, umaga. Visayas and Mindanao. Good morning Sir Arwel. Good morning Sir Alvin. Grabe naman ang introduction niyo sa akin. Oo. May Nakaiba. konting request lang kami sa inyo, Sir Sai. Pwedeng ilapit pa natin ng kaunti yung mic Okay. sa inyong bibig para mas marinig nila ang inyong ginintoang tinig. O, diba? Mic test. Ayan na. Test Ayan na. 1 million, All test 2 goods na. million, test 3 million. Yan ang gusto natin, million. Ano? Salamat ha, Sir Sai, for taking your time and efforts na bumisita pa dito sa aming studio. Alam namin na busy po kayo sa inyong mga gawain pero naglaan po kayo ng panahon para po sa ating mga kaagapay at ma-inspire po sila sa kwentong ibabahagi niyo po sa atin. But before anything else, Sir Sai, baka meron kayong mga special greetings o nais batiin ngayong umaga. Yes, gusto kong batiin ang ating FDG family sa Luzon, Visayas and Mindanao, mga kababayan natin dito sa Pilipinas and abroad. I'd like to also shout out sa aking pamilya at sa mga nagtitiwala at sa mga sumusuporta. Many to mention, and of course, to God be the glory. Always. Amen. Wow. Oo. Yan. At Sir Sai, dahil ang katabi mo isa ring gwapo at matagumpay na entrepreneur. Yan ang gusto ko, yung confidence. Oo, 'di ba? Yan ang confidence at yan ang dapat nating taglayin bilang isang negosyante, 'di ba? Meron tayong confidence. So, Sir Sai, yung introduction nga po ni Sir Alvin, ang lawak na po, sir, ng karanasan nyo sa business and to the point naging business mentor din po kayo at nagtuturo rin kayo sa mga aspiring nating mga negosyante. Take us back, sir, sa inyong humble beginnings. Sir, kailan kayo nagkaroon ng interest sa pagnenegosyo at ano yung kauna-unahang negosyo, sir, na na-establish po ninyo? Oh, napakalawak kasi ang parents ko po, minulat po kami number 1 sa entrepreneurship. Bata pa lang ako, I remember napakaliit ng binibigay na baon sa akin. Nung una, I was very bitter sa parents ko for giving me a small allowance. Can you imagine? Studying at Lasal, Green Hills with a small allowance. But yung wisdom nakikita natin as the years go by. And right now, whatever I've achieved, whoever I am, I attribute it to the decisions that my parents gave me a long time ago. Self-reliance pala ang tinuturo sa akin that the one thing na pwedeng ituro, na tinuturo ko din ngayon, is diskarte. Yon. Self-reliance at diskarte. And normally, ang diskarte, lumalabas yan if you want something but you don't have it yet. So, doon lumalabas yon. So, in short, natututunan. Exactly. Kasi, discovery, no? yeah, I'm blessed enough to have studied with, yung tuition fee na pagkamahal-mahal na sakripisyo ng magulang ko. Okay na yung book smarts Pero yung binigay pa nila sa akin is the opportunity na maging street smarts. Yon. Which is something na binaon ko Yeah. And the one word na isa pang binitbit ko and that will enable us to be free from everything that we are burdened with is yung word na makahalata. Makahalata. Okay. Whoever we are, whatever we do, we have to have that word na makakahalata ka. Kasi dalawa lang ang pwede nating gawin. Kumikita ka, umaasenso ka. Dalawa lang yan. Kung kumikita ka, okay. Pero what if hindi ka na kumita?
ang dapat pala ay makahalata tayo na dapat umaasenso tayo sa ginagawa natin. Maganda yun. So nakikita. Exactly. Oo, yung progress, ano? Napapansin. Alam ko na hindi naman kayang ipanganak na magulang ko ang milyon-milyon na mga anak. Aha. But with children like us, we were 7 in the family na magkakapatid. At least isa sa mga 7 o kaming 7, ma-inspire namin yung iba na as if parang magulang na rin nila. Yung magulang namin na yung upbringing sa amin ay ipinapasa na namin sa iba. At malaking impluwensya, Sir Alvin, ng kanyang journey sa kanyang pagnenegosyo ay ang mga magulang. Exactly. Ang Yes, inyong mga yes, parents. oo. So, nung kayo po ay nagdesisyon na this time, eto na, magnenegosyo na ako, ano yung mga wisdom na nakuha nyo sa mga magulang nyo, yung binaon nyo as you start your business? Aside from itong mga na-share ko kanina, isa sa pinaka-importante na nakakalimutan na natin mga kababayan is delayed gratification. Yan. Delayed Oo. gratification. Oo. 2 words eh. Yung hindi May ngayon gratification agad. eh. Oo. Delayed lang. Delayed. Kaya to delayed, sa term natin it's delayed. Yeah. Pero sa term ng Panginoon, right time yon. Right. Mhm. Perfect time. Exactly. Naiinip lang tayo. Doon na for the sake ng ating mga kababayan na bago sa term na delayed gratification, ang ibig sabihin po nito ay hindi yung ngayon agad. Yes. Oo, kasi we live in the world na parang lahat instant. Pag may gawa ako, ngayon agad. Pag gusto ko yumaman, ngayon agad. No? Hindi. No? Pag ibig sabihin na pagka-delayed gratification, gagawa ka ngayon, tsaka pa ng konti yung bunga. Exactly. Now, dalawa kasi yan eh. Pwede naman magtanim ka ngayon, aani ka kagad. Yeah. Ang tawag doon, toge. Pag tinanim mo Munggo. yung munggo, dumaan mo ng Oo toge. nga naman. Bukas eh. Mabilis yun eh. Okay. Exactly. Yes, Pero ang yes. gusto kasi Instant. natin yung sinabi nga nung kapatid ko sa akin eh. Shout out. Okay, cry once. Minsan ang sakripisyo na lang, parang nagtanim ka ng mangga. 10 years yan eh. Matagal. Pero pag bumunga naman yan, ayahay na. Yes. Ang tawag ko dyan ay munggo-mangga strategy. Exactly. Ano? Munggo, Munggo, mangga. strategy. Exactly. Yes, oo. Yung okay. mangga, tinatanim mo yon pero pang matagalan yun. long Pero term. hindi ka rin pwedeng walang munggo. Aha. Baka hindi ka umabot sa mangga. Sa mangga. Okay. Kailangan kumakain ka I get it. araw-araw. Yeah. Ang ganda yung strategy na yun. Munggo mangga strategy. Ayan. So, ang ganda, no? At nakikita natin, Sir Alvin, kay Sir Sai, yung kanyang passion talaga, no? To share itong kanyang journey. And ngayon nga, Sir Alvin, nakatulong nung nabanggit mo kanina, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami siyang mga negosyong pinapamahalaanan. At isa dito, itong ang Farmacia de Guanzon. Yes. So, paano ba nagsimula ito? Paano kayo nalinya naman sa industriya ng pharmacy? Well, the pharmacy side ng business started several generations ago during World War. Na ang mga ninuno ko, may tinayo silang butika called Farmacia Oro. Oro. Yes. Okay. Farmacia Oro. Mahaba pa lang history Ngayon, nito. hindi naman ikwento World War pa, ha? World War pa. Can you imagine? Hindi ko alam, may dugo pala kaming ganito. Na hindi naman din nakwento sa akin ng father ko. So, ang nangyari, nung pandemic, naging eye-opener sa akin. Pandemic exposed everything. Yeah. Alam mo, sir, yung Farmacia de Oro, parang nasa Espanya yan. Yun ba yun? Malamang sa malamang. I think I need to do my research on Yan. that. Kasi apparently hindi lang ako na-align doon sa Banco de Oro. Mas malaki yun eh. Na mas kilala ngayon Mas BDO. kilala yun. Exactly. Related na ho, related. Kapangalan na po, konti na lang. Who knows, di ba? Who knows? So anyways, the pandemic has been an eye-opener sa atin. Aha. You know, karamihan sa mga Pilipino alam naman nila that entrepreneurship is the way to the time and financial freedom. Yeah. But most Filipinos opt for the employment side because those opportunities are more available, readily available Yan. compared to entrepreneurship because of the lack of mentorships. Yeah. Now, bilib na bilib ako sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas and abroad na nagtayo ng iba't ibang klase na negosyo on all walks of life, products and services. But I want to stress out that the pandemic exposed the reality. 90% or more than that wiped out. Yeah. Pandemic, wiped out. Savings, ubos. But there's this one industry na nag-thrive.
During the the pandemic. pharmacy industry. That's true. Silang pinupuntahan, bagyo, baha, pandemic, 'di ba? Pag may nagkasakit, not only offering items of necessity but also offering items of emergency. Yes, so life-saving, hindi choice yan eh. Oo. But here's the thing, Oo. I don't have medical background. Yeah, isa pa yan. Naging Oo. negosyante ako for several decades. But if there's one thing that I learned that's very important, na sikreto ng mga successful financially, is yung tinatawag na LOL. LOL. Ano yan? The law of leverage. Pag hindi mo alam, hindi mo kaya, kumuha ka ng iba na alam niya, kaya niya. Na eksperto usually. Exactly. Yes. Get somebody, hire that person. And true enough, no, ang paniniwala ko, if it's God's will, ano man ang mangyari at the right time, it will happen. Amen. And one day, na hindi ko alam, we were totally complete strangers, and one day, our paths collided. I met one of the technical working group personnel of former President Gloria Macapagal Arroyo, na sila ang nagpolish ng generic medicine law sa Pilipinas. Yes. And they instituted the Butika para sa Barangay program, Aha. rolling out 17,000 barangays Grabe! having Dami. the Oo. license to Aha. sell medicines. Mhm. Now, with the success of that, sabi ko sa kanya, I want you to be my consultant kasi ang expertise ko is sa pagnenegosyo, but not my expertise in the medical industry. I want to revolutionize this butika enterprise na gagawin nating makamasa siya, livelihood program siya, na 2-in-1. You have a pharmacy, you also have a consumer goods store. Now, ano ngayon ang advantage? Maraming tao naman aware, magandang negosyo yan. Yeah. But the thing is that, ang madugo, government regulatories, Yes. government requirements, documentations, medical Inventory licensures, pa. Oo. the pharmacist, kailangan mo ng Yes. pharmacist na ang maganda nito is we developed a support system. Kung may medical background ka, bonus na lang yan. Bonus na lang. So ito na eh. Okay, it's recognized, it's accepted. Kahit umupo ako dito or not, alam natin that the pharmacy industry is the safest business. Kahit magkagulo-gulo pa sa kabilang dako ng mundo sa Middle East, bibili at bibili pa rin ng gamot ang tao. Both generic and branded medicine. Now, the thing is that, how can I start when I don't know anything? And number 2, baka madugo ang puhunan. Yan ang mga barriers to entry Yes. sa ganito eh. Kuha ka ng typical franchise model. Dalawa ngayon ang klase ng butika eh. Yung independent pharmacies, Yes. yung mga nasa gilid-gilid, and yung mga franchised pharmacies. Sila, Armanya Nino, work your dog. Yes. What? Nangongongo ako eh. Okay, now, may advantage yan. Sa independent pharmacies, ang advantage nila, wala kang franchise fees. Wala kang monthly royalty fees, wala kang advertising fees. But the problem is, wala ring kang support support system. Yes. Ikaw lang yun eh. Exactly. Kasi sa business, Yes. hindi naman dapat kailangan pag-usapan yung kita. Tandaan mo, kung nasan si Kristo, malapit si Judas. Pag-usapan din natin yung mga what things can go wrong because Yeah. failure is part of success. That's true. Sinong mentor mo? Sinong mag-guide sa'yo? You lose time, you lose money on bad decisions in life. And before you know it, according to statistics, 89% of businesses nagsasara sa unang taon. Unang taon pa lang. Because of lack of mentorship. Nagustuhan lang nila. Hindi sila emotionally prepared. Walang tamang mindset, walang tamang skill set, walang tamang tool set. So, walang Yan. mentorship, walang sistema. Or siguro, just to add, Sir Sai, ito rin isa rin sa mga sakit ito ng mga naging start-up sa business. Aha. Kung ano yung trending, kung ano yung uso, yun na kagad ang gustong gawing negosyo. Exactly. Diba? Tulad ng milk tea before, tulad ng shawarma before. Yes. Diba? Aha. Bago Siomai. Siomai, diba? Siomai. Ngayon, bago katapusan mo na rin eh. Diba? Ang problema, pag nabago yung uso, bago na rin negosyo mo. Ayun ang Exact. mahirap. So, walang Oo. nabibuild. Naging ito- consistent. Pero ito ang problema sa mga kababayan natin, minsan mo lang paghihirapan ng pera mo. So you have to really decide kung saan mo i-allocate yan. Kasi ang key talaga is WIN or win. Win. It's called what is next. Hindi habang buhay empleyado, hindi habang buhay OFW. Hindi habang buhay ganito lang. 'Di ba? So kailangan talaga yung decision that will help you transition. Now,
Ang problema naman, kung gusto mo naman na mas organized, yung may sistema, pupunta ka sa mga traditional franchise pharmacies Yeah. na madugo ang kapital. 3 Wala. million franchise pa lang. Yes, may iba. May Franchise iba fee pa lang yun? May iba, mga 500,000, pero every 3 years, magla-lump sum ka. Yeah. Yes. Diba? Actually, merong isang organization kasi na magpo-provide, sige, gagawa ka namin ng franchise, tuturo namin si eto booklet, 3 million ang bayan. Exactly. Yun. Oo, franchise Maraming pa lang. may catch napasubo ka na. Hindi ka na makawala. Tapos ang masakit nito, magugulat ka sa kabilang kanto kaparehong franchise mo ng pharmacy. Yun ang masakit. Yun ang mahirap. So how would we come in? We want to disrupt what's happening. Kinasal namin ang beauty ng independent pharmacies at ang beauty netong mga franchised pharmacies. So ang maganda nito is what? Number one, we don't have any renewals on franchise fees. One-time payment, lifetime contract, napapamana. Parang sa credit card wala nang annual fee. Wala Exactly. na. Oo, Wave oo, na yan. oo. So, ano ibig sabihin? Sala tayo sa init, sala tayo sa lamig. The only way nakikita kami is kapag ka lumakas ang repeat orders mo. Yun. Pag mahina ang benta mo, Success-based. mahina kami. Mhm. Pag wala kang benta, tapos kami. Kaya tuturuan ka namin. Exactly. We have no choice but to help each other out. Doon And I'm- papasok yung mentorship. Exactly. Oo. Now, number 2, wala kaming monthly royalty fees. Yun yung madugo. Whether kumita ka o hindi, may kahang kinakaltas 1.5%. And wala rin tayong advertising fees. Ang maganda pa nito is that on the other end naman, sa kabilang spectrum, meron tayong support system, meron tayong documentations done for you na one-time fee lang ang babayaran, and kumpleto na po. Kung wala kang kakilalang pharmacist, kami na rin ang magreto ng pharmacist para sa'yo. Aba. We have Kasal nga talaga ito Kasal nga talaga. May Kasal reto, talaga. Lifetime to. Oo. Lifetime to. Unlike yung iba kasi na franchise model na 5 years, pag nainis ka, pwede mong hindi na i-renew. Or kung gusto mo naman ituloy, pero may ibang plano yung franchisor, hindi ka na i-renew. Kasi i-absorb na nila yung pwesto. Yun. At Which magiging is- company operated na, which is unfair. Oo. Yeah. Pero actually, napakarami pong franchise, doon sa mga hindi nakakaalam, na ang tunay na negosyo noong franchisor ay yung real estate. Exactly. Oo. Okay. Yung malalaking chain, yan ang negosyo. Exactly. Ito, ang negosyo talaga is the business itself. It's yung the business itself. medicine talaga. Ang bottom line is empowerment. Yon. I am really blessed and favored na kailangan tayong tatlo here inside this room who have the capacity to reach out should initiate. We should be the initiators We should be the catalyst. Yes. Kulang sila sa bright ideas Or in fact, even if they have bright ideas, the problem is the execution side That's right. Hindi mai-translate into something that's tangible. At yun naman talagang madugong parte sa Exactly. pagbibusiness So, kumbaga, andito na ako ngayon with 50 outlets, 40 operating, yung 10 nagbayad, pero naghahanap pa ng Naghahanap pwesto, ng maluwag pwesto. ako dyan. Wow. And take note all Yes. over the Philippines ito. Yes. Hindi lang sa Luzon. Yes. Buong Pilipinas. And even in places na hindi ko pa napupuntahan all my life. Wow. From perfectly complete strangers and now business partners and family members as well. Now, may pagmamalaki ko is the support system that we have a call center na natatawagan from Monday to Saturday, 10 a.m. to 7 p.m. Lahat ng tanong mo about pagpapatakbo ng pharmacy, including interpretation ng mga gamot. Picturean mo lang yan, send mo sa messenger namin, sa GC, okay, and then in a few seconds, babalik na sa'yo interpretation ng Reseta gamot na pwede yun. kasi Pwede di mabasa. rin, no? Oo. Yes. Di mabasing Of course, reseta. oo. Although may may requirement na si Oo, na FDA na kailangan maliwanag na nababasa, sulat ng preseta. talaga? Yes. Okay, which Kasi, is good. kasi may mga pharmacy assistant 'di ba? Yeah. Na tinitignan yung gamot, no? So, just for reference, o sige, para saan nga ba ito, 'di ba? So nagkakaroon ng tamang somehow kasi 'di ba tinatanong natin yung mga advice. Kailan nga ho ba ito kailangan inumin? 2 beses ba ito isang araw, 'di ba? Ganyan. So, 'yun ang magaling. Oo, Merong yun ang support maganda. system. Alam nyo, Oo. may nag-comment dito si Kuya Gregorio Tan. Nabanggit nyo kanina yung Farmacio Oro. Sa Quezon Avenue daw yun. Sa may Banawe. At Yes. meron Yun. daw din na Mamon Look
Guanzon daw ni Ari. Totoo ba yun? Masarap masarap yun pero, di ba? Doon ko matagal pala ko rin nakita napupuntahan kasi yun. Known din ang mga Guanzon sa north, yung mga chain of motorcycles. Okay. So, hindi kayo related sa mga owners ng Mamondo? Malamang sa malamang, baka distant relative. Pero Distant. masarap na rin ang kinin ng relationship kapag diba? successful yung kamag-anak. Oo, at kapilido mo pa, di ba? Exactly. Oo, ayan na. Sabi nga nila, money's relative. The more money, the more relatives. Totoo yan. Oo. Ayan, at mga nanonood na rin sa atin si Miss Cheryl sa MIMLDOFDG Wow. main office. Ayan, sabi ang galing ni Sir Sai. Sabi ni Miss Elizabeth Pacheco, siguro nanay mo to. Ang galing mo daw eh. Hello po, Ma'am Elizabeth. Maraming salamat. Proud na proud, ano. At dito nga po sa inyong journey bilang isang negosyante, napakalawak ng inyong experience at nakuha nyo po yung passion nyo from your parents. And right now, actually, hindi na lang kayo basta nagne-negosyo eh. Kasi itong business nyo, meron ding advokasya. Ito really to help Empower out. eh. Yeah, Oo. empowering, at Empowering, matulungan at mabigyan ng opportunity ito ang ating mga kababayan. So Yeah. for over 50 branches ng inyong pharmacy at marami pa kayong mga ginagawa, ano yung nadudulot ito sa inyo, sir? Lalo na kapag may mga kababayan tayo na maganda yung feedback and because of that opportunity, talagang gumaan at gumanda ang kanilang buhay. Paano kayo na-empower nito? Paano yung naidudulot nito sa inyo personally, sir? Nung una kasi, ang intention ko is to help people by giving them an opportunity na magtayo ng isang negosyo na alam kong mapapangalagaan ang pinaghirapan na kapital. Pero ang hindi ko alam, na habang ang intention ko ay ganon, para sa akin din pala siya. Kasi ang realization ko sa buhay, ang pinakamaganda palang pagkita ay kumikita ka and at the same time umaangat yung mga tao sa paligid mo. Tama. Na hindi ka kumakabig sa umpisa and yet sumasabay ka sa pag-asenso, sa pagkita ng pag-asenso sa iba. Tama. Walang naiiwanan. And ang hirap maghanap ng mga ganitong opportunities. Kasi kadalasan may kabig eh. Alam mo yun, yung may nasasaktan, may naiisahan, may nadedehado, kikita ka, i-justify mo na kanya-kanya naman tayo. But ito I think, and it's not I think I know I'm guided here. Kasi hindi madaling magpatakbo ng ganitong klaseng negosyo. Yeah. Kahit gaano kang katalino, there's what you call PROCESS. Yes. Process. May process yan. Kasi hindi ka pwedeng babasahan ng hindi ka pwedeng maputikan. Di ba? So, dadaan ka sa process na even I myself, several times ask myself, tama pa ba tong ginagawa ko? And alam mo, na-realize ko, it's the process. You have to go through it. Even our Lord and Savior, Jesus Christ. Perfect. But dumaan siya sa process. Tama. Hardship. Yes. It was the way. And He set the example. Who am I? Not to go through that process. That I'm not as perfect. So, it gave me that strength. And with that, yung support system natin ng mga people na kapag ka low tayo, yung mga ride or die natin na tao, kasi yun palang purpose kung bakit kailangan natin bumagsak. Kailangan kong bumagsak at some point para Yes. ma-identify natin ang mga ride or die natin na tao na sila Tama. magiging present during your success na alam mo, pag bumagsak ka, hindi ka nila iiwanan at hindi pera ang intensyon nila. Wow. Yes. Sa taas, ang dami mong circle, ang laki. Oo. And yun pala is the blessing and the silver lining behind that. Now, yung sa pharmacy side, guys, madali na yan. I'll give you the website, I'll give you the number. No, we can have an online presentation kung saan ka man. Detalye na lang yan eh. Yeah. Pero yung talakayan natin, it's something na hindi pre-present namin sa presentation eh. Yung the mindset eh. The process. Kasi alam mo, na-realize ko, bakit, may lumapit sa akin eh, and they call me chief. They don't call me press or chairman, they call me chief. Chief, wala naman akong ginagawang mali eh. Pero bakit ganito pa rin ang nangyayari sa buhay ko? Alam mo, Bakit? sagot ko May sa kanya, ginagawa ba siyang tama? wala kang ginagawang mali, wala ka namang ginagawang tama. It doesn't mean na wala kang ginagawang mali. Correct. Tama na ginagawa mo. Yan. It doesn't mean that way. So, yun lang ang aking advocacy eh. 'Di ba? The money will always follow. Yeah. It's called delayed gratification. I have may mga kapatid ako, may mga kamag-anak ako, may mga colleagues ako na nauna na. Ang dami ng pera. Pero I'm okay. Pero alam mo, may tinatawag na rekta eh. Rekta. Long-term play ang pinili. This is a decision eh.
It's a decision. When you say generational wealth, yung tipong mapuputol ang sumpa ng kahirapan sa'yo kasi napapamana ang kahirapan. Mahirap ang lolo mo, mahirap ang tatay mo. Mahirap ang tatay mo, mahirap ka din. Yun lang. Mahirap ka, mahirap ang anak mo. Mahirap anak mo, mahirap ka. Pumunta ako sinumpa. May papasa nga. Exactly. So, ang tanong, you have to cut the generational wealth. Yeah. Generational curse. Generational Oh, curse. yes. So, dapat, if you do not come from a rich family, then the rich family must come from you. Sa'yo magsisimula. And it takes decades Yeah. It takes years to develop that. Parang puno. And ang maganda, sa segue ko, babalik ako sa negosyo natin, the business of FDG or Farmacia de Guanzon will sustain you on that daily journey for your long-term success. Kasi daily cash flow to. Yes. Ang isang prinsipyo, hindi issue ang perang palabas. Ang issue, yung perang papasok. Papasok. So, yan ang pag-usapan natin. Ano ang negosyo na pumapasok ang pera dire-diretso? Sarado ka na, kinakatok ka pa. Okay? Kahit bagyo, lindol, pandemic, kalamidad, or war. Yan. Tumaas man ang gasolina dahil sa gera. Yeah. Oo. Imposibleng hindi bibili ng produkto natin. Yeah. Kaya yung isang negosyo ng pharmacy ay gising 24 oras. Yung isa namang kainan, 25 oras. Pwede ba ikaw 26 naman? Pwede rin. Oo. Gawin nating 30. Taasan na natin. And Diba? nakakatawa, Tama eh. no? Yeah. Walang tigil. Even if Oo. you have an existing business, napakasarap idagdag at itabi ang FDG because it will provide you the foot traffic that you need. An example, in Mindanao, may isang may-ari ng hardware, tinabihan niya ng FDG outlet, lumakas ang benta niya ng pako. Abo, Pako. bakit? Kasi dati, bumibili lang sa hardware niya, yung may sadya. Ngayon, yung bumili sa pharmacy niya at convenience store niya na FDG, naalala, tumingin-tingin, habang hinihintay ang gamot niya, nga pala, kailangan ko ng pako. And the best way kasi nabentahan, pagbukas ng wallet ng tao. Yeah. Ang nataon, wala ka ng ibang paninda, kaya hindi niya bibili. So, if you have an existing business, napakaganda. Or the other way around. Kung first business mo naman si FDG, it's perfect kasi sa kita mo dito, pwede na dito manganak yung mga susunod mong negosyo. So, ibig sabihin, sir, dito sa parmasya, no, usually kasi pag sinabi nating pharmacy, ang laman gamot. Yes. Ano pa ho ba ang laman ng Farmacia de Guanzon? It's 2-in-1. You're not only getting a pharmacy, but you're also getting a consumer goods store or a Ayun. sari-sari. Because remember, ang butika ay pwedeng maging tindahan, pero ang tindahan ay hindi pwedeng maging butika. Butika. Kung ikaw ay may tindahan at nagbebenta ka ng gamot, ako na po nagbibigay ng abiso, nagbibigay po si FDA ng pabuya sa mga tao magsusumbong kasi bawal pong magbenta ng gamot ang tindahan nang walang pharmacy license. Ayun. So, Kahit yung magandang mga reminder yun, maliliit lang na mga items kasi talaga. iniiwasan nila yung mga ahente na nagbebenta ng mga substandard na gamot. Kasi hindi yan depahid. Pag ininom yan, nalason yan, patayan, tulfo Yes. nga abutin mo. Oo. So, malaking responsibilidad din ang pagkakaroon ng isang pharmacy store, no? Ng isang parmasya. Ethical, ano? Ethical. Oo. Exactly. Dapat talagang Yeah. mag-comply. Exactly. Oo, sa ating government. Alam nyo, Sir Alvin and Sir Sai, nakikita yung oras natin, bitin na Nako. tayo. Oo Kung nga, pwede lang 54. mag-extend hanggang alas 4 ng hapon, why not? Ituloy na lang natin over lunch. Yes, oo. And oo. hopefully, ma-invite pa natin ulit si Sir Sai. Why not? Sa next episode natin. Kasi ang Yes. dami dito sa ating mga kagapay. Grabe, sobrang nai-inspire sila. Ang daming fans dito ni Sir Sai. At ngayon nga, inilatag ni Sir Sai Galing. Guanzon yung opportunity na hatid nila para po sa ating mga kaagapay. At para po sa mga interesado na makilala pa ang FDG at sa mga may katanungan pa po sa inyo, Sir, ano lang po yung inyong contact details? Alright, you can find us, sa Facebook. Hanapin nyo lang yung Farmacia de Guanzon Main. Okay, now, may website din tayo, farmaciadeguanzon.com. That's letter F, yung Farmacia. farmaciadeguanzon.com, or if you want to inquire, this is our mobile number. Ayan, medyo dahan-dahan kasi may mga naglilista over the radio. Dahan-dahan. Ready na Aha. ba ang inyong ballpen at Yan na. papel? Ready na? Yan. Kasi ito na ang break ninyo sa buhay. 0, 9, 6, 2, 5, 1, 6, 7, 7, 3, 8. 0962 516 7738. And good news, meron pa po kaming extended na 50% off po
Wow. Okay, kakatapos Wow. lang po niya last month but due to insistent public demand, okay, ang fee po natin, ang one-time lifetime fee is 380,000 pesos. But 50% discount po tayo ngayon for 189,998 lang, but only for the last few slots dahil may promo inventory pa kami. Ang good news, we accept cash, we accept online bank transfer, we accept credit card, and ang purpose ko is magtulungan tayo. Meron din po tayong layaway plan kapag ka hindi mo kayang buuin, basta kaya ko. Ayun. Pag-usapan natin. Yan. At saka, kahit wala ka pang pwesto, marireserve nila yung slot Yes, para mahabol kahit yung wala ka pricing pang nyo. pwesto. Yes, Okay. bibigyan pa. I will give you until 1 year para makakita ng pwesto. Galing. Posible Yeah. naman. Oo. Habulin mo muna yung promo. Oo, Yes. yun. So, pwedeng ilagay siguro yung kanilang Yes, oo. account dun sa Oo. comment section Yes. natin. Oo, Yes, yes. We will post na lang yan sa ating comment section. So once again, Sir Sai, thank you for sharing your insights, ang inyong expertise sa pagbe-business at marami sa ating mga kaagapay ngayon ang maraming natutunan at na-empowered sa inyong story. And we hope next episode makasama pa natin si Sir Sai. At Sir Alvin, talagang bitin na tayo sa oras. Nako, Oo, so kaya- batiin na lang natin si Miss Oo. Cheryl, Jonathan, Joe Chim, Bong, Shian De Leon. Ayan, maraming pong salamat sa pagsama sa amin dito sa Entrepreneur Special Yes. ngayong umaga. Kasama si Sir Sai Guanzon at ang Farmacia de Guanzon. Guanzon, Ayan, oo. maraming pong salamat. Maraming salamat at tayo din ay nagpapasalamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, yung mga kasamahan natin dyan sa Bocaue Transmitter Sites, kay John B. Reyes sa ating control room, sa ating RTV. Sino ba nakasama natin? Si Jabez Mancho at maging kay Lourdes Magtunaw at kay Shaira Gabornes at sa ating broadcast engineering team na sina JB Tabua at Angelo Menor. At susunod na ang ating balitaan sa Tinig Balita kasama si Dan Gonzaga. Once again, salamat po sa inyong pagsama sa amin muli. Ako po si Arwel Mendoza at nakasama natin si... Ako naman po si Alvin Santiago. Magkita-kita po tayong muli. Ito po ang Entrepinoy Special sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV.